Magandang araw sa lahat, lalong-lalo na sa aming guro na si Ginoong Gino. Ako nga pala si Danica Jean Cubas, estudyante sa Matataan National High School. At ngayong araw ay tatalakayin natin ang paksa tungkol sa diptongo at cluster ng wikang Pilipino sa aralin ng wika at pananaliksik. So ano nga ba ang diptongo? So, ang diptongo sa wikang Pilipino ay pinagsamang tunog ng isang patinig at isang malapatinig sa loob ng iisang pantig. So, ang patinig at malapatinig ay pinagsama-samang tunog ito sa loob ng isang pantig upang makabuo ng isang salita. So, kapag sinabi nating patinig o sa salitang Ingles, ito ay tinatawag nating vowel. Ang vowel o patinig ay isang titik na naglalaman ng a, e, i, o na tinatawag nating patinig. So, samantalang ang malapatinig naman ay titik o ito ay dalawang letra na naglalaman ng W at Y. So, silang dalawa ay tinatawag nating malapatinig. Ang halimbawa ng diptongo sa salitang Pilipino ay iu, a, I, at uy. So, sa nakikita nyo, ang patinig o vowel at malapatinig na W at Y, silang dalawa ay pinagsama-sama sa loob ng isang pantig. At ito ay tinatawag natin na diptongo. Narito ang halimbawa ng salitang diptongo. So, aw para sa araw at kalabaw, ay para sa bahay at gulay, uy para sa amoy at tuloy, at iw naman para sa aliw at ihiw. So, sa nakikita nyo, ang aw, ay, oy at iw, ito ay ang mga salitang diptongo. So, halimbawa na lamang sa kalabaw. So, ang kalab ay dinagdagan ng salitang aw, which is ay diptongo. Para sa gulay naman, ang gul ay dinagdagan ng salitang ay, which is ang ay at ang aw, ito ay ang mga diptongo na salita. Base sa nakikita nyo, ang mga salitang diptongo ay nasa hulihan ng isang salita. So, bawat salita dito ay naglalaman ng diptongo na ang mga salita ay aw, ay, uy, at iw. So, sa nakikita nyo, sa bawat diptongo ay may nabubuo ng isang salita. So, kapag wala ang diptongo, walang mabubuo na salita. Kaya naman, mahalagang pag-aralan natin ang diptongo upang mas magkaroon tayo ng malawak na kaalaman tungkol sa wikang Pilipino. So, sa madaling salita, ang diptongo, ito ay pinagsama-samang pantig o vowel at malapatinig na naglalaman ng W at Y at sila ay tinatawag natin na diptongo. Ngayon naman ay dadako naman tayo sa cluster o kambal katinig. So ano nga ba yung cluster o kambal katinig? So ang cluster o kambal katinig ay magkasunod na dalawang katinig sa isang pantig ng salita. Kapag ang patinig or vowel ay ang mga titik na naglalaman ng a, e, i, o, ang katinig naman o sa salitang Ingles ay tinatawag natin na constant letters ay ang titik na hindi patinig. Kagaya ng L, T, M, N, at iba pa. So, dito, ang dalawang katinig ay magkasunod sa isang pantig ng isang salita. So, kapag ang P at L, silang dalawa ay pinagsama-sama, ito ay tinatawag na cluster o kambal katinig. Narito na lamang ang halimbawa ng cluster o katinig ng salita. Plano, klase, grado, braso, plito at blusa. So, sa bawat salita ay may dalawang katinig na nagdidikit sa loob ng isang pantig ng salita. So, kagaya na lamang ng plano, yung PL, ito ay ang cluster na dinagdagan ng ano, na bumubuo ng isang salita na plano. Klase, grado, braso, plito, blusa, at iba pang mga salita na may dumidikit ng dalawang pantig. At bawat cluster ay may nabubuo na salita. Kaya mahalaga ito sa parte ng wikang Pilipino. At
Sa madaling salita o sa madaling sabi, ang cluster o kambal kitinig ito ay ang dalawang katinig na pinagdidikit sa loob ng isang patig ng salita. So, ang dalawang ito, ang diptongo at ang cluster, ay parehas silang nakakatulong sa ating wikang Pilipino dahil kung wala itong dalawa, walang mabubuo na salita. Kaya mahalagang pag-aralan ang diptongo at cluster ng wikang Pilipino. At dito nagtapos ang aking pag-uulat. Muli, ako si Danica Jane Ubas, nag-uulat sa paksa ng diptongo at cluster ng wikang Pilipino sa aralin ng wika at pananaliksik. Magandang araw sa lahat at salamat sa panonood.